Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Ito na namang mga sinabi ni Harry Roque. Alam ko, masusuka kayo dito. Mukha pa lang, nasusuka na kayo. Lalo na pag narinig nyo yung magsalita. Ha? Lalo na pag narinig nyo yung magsalita. Kaya lang, mayroon kasing sinabi na naman si Roque na laman ngayon ng mga balita. Ano ba yung sinabi ni Roque? Pino-float ni Roque, pinalulutang ngayon ni Roque ang posibleng tambalan ng Sara Duterte, Amy Marcos sa 2028. Yan po ang sabi ni Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Anong masasabi nyo dyan? Kasi dito sa administrasyon ni Marcos Jr., walang nakuhang pwesto si Roque. Umaasa siya na pag nanalo si Sara, doon siya magkakapwesto. Yan mga kabunyog. Kay Kits Judisyo, kumusta? Rumigis Yudico, kumusta po kayo? Kaya ang taya ni Roque, tumataya siya na sana sa susunod, sa 2028, ang presidente na si Sara. Yan yung ano. Kasi wala nga siyang nakuhang pwesto ngayon kay Marcos Jr. Grabe na nga yung pagkasipsip niya. Grabe na yung pagkasipsip niya. Hindi pa siya nabigyan ng pwesto. Ay siyempre kasi, siyempre kasi subla ang pagka-oportunista niya, namamangka siya sa dalawang ilog. Pareho niya, linalango yan. Nagdo-Duterte siya, nagmamarcos. Ay ngayon siyempre na hindi nagiging maganda ang relasyon ng Marcos at Duterte, hindi talaga siya papasa sa administrasyon ni Marcos. Namamangka ito sa dalawang ilog si oportunistang Roque. Kaya nga, magre-reflect naman yan sa ini-endorse niyang tandem sa 2028. Sara Duterte at Marcos. Kasi nga namamangka siya sa dalawang ilog. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. Pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte-Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila. Merong bayag. Nagbabalita mula sa front. Ayan. Ay, Roque. Ay, alam nyo, ang hindi naiisip ni Roque, wala na. Bakit hindi siya nanalo sa Senado? O dapat naiisip niya yan. Bakit hindi siya nanalo sa Senado? Samantalang kilalang-kilala siya ng publiko. Kung sikat si Robin Hood Padilla, sikat si Erwin Sima, Raffy Tulfo, dapat, kung sa awareness rating lang, ibig sabihin yung awareness ng tao, kung kilala ba siya ng tao, ay, kapareho ni Robin Hood Padilla, kilala siya ng tao. Pareho ni Raffy Tulfo, kilala siya ng tao. Awareness rating lang, napakataas ng awareness rating niya. Kaya lang, bakit hindi siya nanalo? Ay kasi, mas pinili na ng tao si Robin Hood Padilla na kahit artista, hindi masyadong sira ang pagkatao. Ganon din si Raffy Tulfo. Kahit na sa social media at ang alam lang ay yung mga programa niya sa SOCMED, yung Raffy Tulfo in Action, pero hindi graming sira ang pagkatao, oportunista. Itong si Roque, sagad ang pagka-oportunista. Kaya, kahit yung sarili niyang mga supporters ng Marcos at Duterte, hindi siya binoto. Sa totoo lang, yung sarili ng supporters ng Duterte, hindi siya ibinoto. Yung sarili ng supporters ng Marcos, hindi siya ibinoto. Bakit? Kasi bagamat DDS siya, bagamat Duterte siya,
At bagamat kinakampanya niya si Marcos, pero yung personal na pagkatao niya, sirang-sira. Kilala si Roque na oportunista eh. Ang sinisisi ni Roque, bakit daw hindi pinaglaban nila Romualdez si Sara? At sinisisi niya, bakit daw kahit yung mga miyembro na ng majority, tinatanong pa rin yung confidential funds ni Sara? Dapat daw hindi ang mga miyembro ng majority sa Kamara hindi na nagkukomentaryo sa confidential funds ni Sara kasi administration sila. Ikaw, Roque, ganun ka. Ha? Ganun ka. Amen ka ng amen. Ha? Eh, paano pala kung yung mga kongresista gusto rin magtanong, pagbabawalan mo? Dahil lang majority sila, dapat hindi na sila nagtatanong. Ikaw siguro, Roque, ganun. Huwag mo nang idama yung iba. Mayroon din namang mga kongresista na kahit papano, naliliwanagan din paminsan-minsan. At ngayon, sisisihin nyo si Martin Romualdez kasi hindi pinagtanggol si Sara? Ay sa totoo lang, masyadong garapal si Sara, masyadong swapang. Napakahirap na talagang ipagtanggol. O ito, sasabihin ni Roque dito mga kabunyong. Kung gusto daw ni Sara, kaya daw ibraso yon. Kasi marami naman daw sa mga senador kakampi ni Sara. Oy Roque, yung mga senador na yan, kahit kakampihan ni Sara, nag-iisip rin yan ng political career nila. Kung ipaglalaban nila si Sara sa confidential funds na madadamay sila, mas una nilang ililigtas sarili nila. Yan yung totoo dyan. Halimbawa, sila Pia Cayetano, kakandidato yan sa 2025, magre-re-election. Okay, Sara sila. Pero iniisip din nila yung kanilang laban sa 2025. Sila Bongo, sila Batos, sila Tolentino, totoo, makasara yan. Pero hindi nila isasakripisyo yung kanilang kandidatura sa 2025 para lang ipaglaban si Sara. Kasi ang sinasabi ni Roque, kung gagamitin daw ni Sara yung influensya niya at pwersa niya, kaya daw ilusot ni Sara yon. Pero hindi daw ginamit ni Sara yon kasi mabait daw si Sara. Mas inisip daw ni Sara yung interes ng bansa. Wow! Vice President siya, no? At kahit ang Kamara ay siyempre hawak ng speaker, parang Diyos ang speaker dyan sa Kamara, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? Halos lahat naman po yan, except dalawa, kinampanya niya yung nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Halos lahat po kinampanya niya except na lang po siguro si Risa Ontiveros. No? So lahat yan kakampi niya. Alam mo sa totoo lang, ang alam ko po, tinatanong siya ng mga senador, anong gusto mo? Hindi po siya sumagot. Ang sabi po niya, bahala kayo. Pero syempre, gusto rin niya malaman kung ano magiging desisyon ng mga senador. Pero in the end, talagang ang nagsabi na ay si VP Sara. Ito po ang sabi niya. Hindi na raw niya itutuloy itong confidential fund kasi masyado raw pong divisive. Dahilan para tayo maghiwa-hiwalay. At bilang isang vice presidente, siya po'y nanumpa na magkaroon ng isang malakas. At anong sabi niya? It is a country that is peaceful and strong. So ayaw niya yung pagkawatak-watak dahil masisira ang kapayapaan natin at masisira yung natural na lakas ng Pilipino kapag nagkasama-sama. Kaya nga po ang sabi ko, dalawa pong babae sa ating lipunan ngayon ang merong balls. Si VP Sara, unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, tinapiyasan siya ng budget dahil lang sa politika. At ang sinabi niya, unahin muna natin ang kapakanan ng bayan. Dahil magkakawatak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Wow, ikaw lang papalakpak yan, Roque. Sobra ng kahihiyan ni Sara, kaya nga bagsak sa rating sa survey. O, pabulusok na, kaya nga galit na galit si Duterte. Kasi pabulusok na sa survey. O, yan, Roque, yan ang totoo. O, palakpakan mo pa. O, palakpakan mo pa. O, yan, sabi. Yan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po. Ayan, pinalakpakan niya si Sara. Ang totoo, inatras ni Sara kasi natansya niya na ang Senado hindi kayang ipilit. Yan ang totoo niyan, Roque. Huwag ka nang hindi kayang ipilit ng Senado. Mai-expose na ang mga senador ay mas lalabas ngayon, mas mabango ang Kamara kaysa Senado. Alam naman natin ang Senado, kinukumpara nila yung sarili nila sa Kamara. Kaya nga laging ang presentation ng Senado,
Yung Kamara, mga buwaya yan, mga kongresista, mga korap yan. Pero kami sa Senado, medyo matino naman kami ng konti. May pagka-independent minded naman kami. Yung mga kongresista, hawak yan ng presidente. Kami hindi, independent minded kami. Ganon ang packaging ng Senado, Roque. Pakinggan nyo si Subiri, ganon yung pinagmamalaki niya. Na sila daw sa Senado, hindi naman ganon kagarapal. O ngayon, ipipilit nila yung confidential funds ni Sara. Anong lalabas sa Senado? Di mas garapal pa sila kaysa sa Kamara? Yun yung dahilan yan, Roque. Nung una, tinatansya ni Sara, baka kayang baguhin sa Kamara, ay sa Senado. Ay wala eh. At isa pa, nakita nila na ang tao hindi papayag. Nung lumabas nga lang yung siyam na pangalan, Roque, alam mo ba yon? Yung siyam na pangalan ng mga senador na nagsasabing ibabalik nila yung confidential funds. Nang lumabas lang sa social media, galit ang tao eh. O tapos kahapon, nagrally na yung mga tao, kung itinuloy ng Senado yon yung pagbabalik ng confidential funds ni Sara, lalong magagalit ang tao sa kanila. Lalabas na mas garapal as mas kurap pa sila kaysa sa Kamara. O, masisira ang imahe nila. Ang mga kongresista, iniisip din yan, Roque, ang political career nila. O, ikaw, kaya ka hindi nananalo kasi garapal ang pagka-oportunista mo. O, yan. Yan ang totoo niyan, Roque. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.